Ang pagpapala ng Panginoon ay sumayin niyong lahat. Nais ko pong magpasalamat sa bawat isa sa atin na naririto ngayon ay upang mag-aral at magsama-sama sa isang pagkakataon ng pagninilay at pagpapalalim ng ating pananampalataya sa Diyos. Sa oras na ito, tatalakayin natin ang isang napakahalagang paksa, ang susi sa kabanalan. Bilang mga Kristiyano, mga kapatid, tayo po'y tinawag upang mamuhay ng banal ayon sa kalooban ng Diyos. Subalit, sa ating pagiging tao, hindi natin maiwasan ng pagkatalo at pagkakasala. Ang magandang balita na matutunghayan natin sa mga talata mula sa unang Juan, Kabanata 2, talata 1 hanggang 2, ay mayroon tayong tagapagtanggol sa harap ng ating mga kasalanan. Yan ang ating Panginoong Hesus. Siya ang naging handog na pampalubag loob para sa atin at sa buong mundo. Sa ating pagdinilay ngayong araw, inaanyayahan ko po kayong buksan ang ating mga puso at isipan upang muling matutunan ang kahalagahan ng pagtanggap sa biyaya at kapatawaran ng Panginoong Hesus. Sa kanyang sakripisyo, binigyan tayo ng pagkakataon na magpatuloy sa buhay ng kabanalan at paglago sa ating relasyon sa Diyos. Naway ang mensahe ng kabanalan na binibigay ng Panginoong Hesus ay magbigay sa atin ng lakas at pag-asa sa ating paglalakbay bilang mga Kristiyano. Unang Juan, Kabanata 2, talata 1 hanggang 2. Mga anak ko, sinusulat ko ito sa inyo upang hindi kayo magkasala. Ngunit kung ang sino man ay magkasala, mayroon tayong tagapagtanggol sa Ama, ang Panginoong Hesus na matuwid. Siya ang handog na pampalubag loob para sa ating mga kasalanan at hindi lamang para sa atin, kundi para rin sa buong mundo. Purihin ang Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita. Ang kabanalan ay isang mahalagang aspeto ng buhay Kristiyano. Bilang tagasunod ng Panginoong Hesus, ang layunin natin ay magbago at mas maging katulad niya. Isang buhay na naglalakad sa katwiran at kabanalan. Ngunit hindi natin maiwasan ng pagkatalo at pagkakasala. Kaya't sa mga talatang ito, binibigay sa atin ni Apostol Juan ang isang mahalagang paalala at pag-asa na mayroon tayong isang tagapagtanggol para sa ating mga kasalanan. Yan ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Una, ipinapaalala ni Apostol Juan sa atin na ang layunin ng kanyang pagsulat ay upang tayo huwag magkasala. At bilang mga Kristiyano, hindi dapat natin maging layunin na magkasala, kundi magsikap na mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Subalit alam natin sa ating natural na kalikasan, may mga pagkakataon pa rin tayo ay nagkakasala. At kapag ito ay nangyari, hindi tayo nag-iisa sa ating pagkatalo. Ang magandang balitang ito ay may tagapagtanggol tayo sa Ama, ang Panginoong Hesus. At siya ang siyang handog na pampalubag loob para sa ating mga kasalanan. Ang ibig sabihin nito ay ang Panginoong Hesus ang nagbabayad para sa ating mga kasalanan. Kaya't hindi tayo kailangang magdala ng parusa o pagkatalo sa ating mga pagkakamali. Ang Panginoong Hesus sa kanyang sakripisyo ay naging ating tagapamagitan at nagbigay sa atin ng pagkakataon na muling magbalik loob sa Diyos. Hindi lamang tayo pinalaya ng Panginoong Hesus mula sa ating mga kasalanan, kundi siya rin ay naging handog para sa buong mundo. Ang sakripisyo ng Panginoong Hesus ay sapat para sa lahat ng tao, anuman ang kanilang pinagmulan o estado sa buhay. Ito ay isang paanyaya para sa atin, yakapin ang kanyang kaligtasan at magpatuloy sa paglakad patungo sa kabanalan. Mga kapatid, atin pong tandaan, ang tunay na kabanalan
ay nagsisimula sa pagkilala sa Panginoong Hesus bilang ating tagapagtanggol at tagapamagitan. Hindi tayo makakarating sa kabanalan ng sarili lamang, kundi ito ay dahil sa biyaya ng Diyos na pinagkaloob niya sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Kaya't kapag tayo ay nagkakasala, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Tanggapin natin ang kapatawaran ng Panginoong Hesus at magsikap na magsimula muli upang magpatuloy sa buhay ng kabanalan. Minsan maaring maramdaman natin ng ating pagkakasala ay malalaki at sa tingin natin mukhang mahirap patawarin. Ngunit ang sakripisyo ng Panginoong Hesus ay sapat para sa lahat ng ating kasalanan. Hindi tayo kailangang magtago o magtakip ng ating pagkakamali dahil ang Panginoong Hesus ang nagbayad ng lahat ng iyon. Ito ang susi sa kabanalan, ang pagtanggap sa kanyang biyaya, ang pagpapakumbaba sa kanyang presensya at ang patuloy na pagsusumikap na magbago at maging katulad niya. Mga kapatid, habang pinagninilayan natin ang talatang ito, nais ko po kayong tanungin, paano nyo matatanggap ng buo ang kapatawaran ng Panginoong Hesus sa ating buhay? May mga kasalanan ba tayong patuloy na kinikimkim na kailangan nating ipahayag at humingi ng kapatawaran? Paano natin mas lalong mapapalago ang ating buhay sa kabanalan at pagsunod sa ating Panginoong Hesus? Tayo po'y manalangin. Panginoong Hesus, salamat po sa iyong sakripisyo at sa pagiging aming tagapagtanggol. Salamat po sa pag-aalay ng iyong buhay para sa aming kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming pagkakamali at bigyan kami ng lakas na magpatuloy sa pagsunod sa iyo. Naway maging buhay namin ang isang patuloy na pagpapakumbaba at pagtanggap ng iyong biyaya at magsikap kami sa kabanalan at pagkakaroon ng malalim na relasyon sa iyo. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.